Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Shall we give the Lord the best clap of praise? Hallelujah. He deserves to be glorified. He deserves to receive our worship and glorify His name. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Every Sunday, Sunday after Sunday, ito po yung ating declaration of our faith na tunay nga na ang lahat ng bagay praise God, ay binabalik natin ang papuri at pasasalamat sa kanyang dakilang pangalan. Amen? Sapagkat ang Diyos natin, He's a good, good God. He's a good, good Father sa atin po mga buhay. Amen? Ipinaparanas niya sa buhay natin ang kanyang kabutihan. Amen? Sabi nga, it is the perfect will of God sa atin na maranasan natin ang lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya na naandito sa lupa. Pero sabi nga ganon, hindi din naman perfect will ng God na maranasan natin ang lahat ng mga pagsubok at problema. Subalit, yun nga po, kung tayo mananatili, yung presensya ng Panginoon ay nasa atin, kayang-kaya nating dalhin at gawin ang lahat na we can do all things through Christ who give us strength. Amen? Sapagkat siya ang ating kalakasan. Amen po ba? Shall we give the Lord the best clap of praise sa umagang ito? Praise God. Hallelujah. Ngayon po ay second service and second Sunday of the month of January 2021. Ano po, kanina pong umaga ay tayo po ay na-bless din sa kapahayagan ng Panginoon na dinala po ng ating bishop. Ano po, at ngayon po ay it's time to rest naman po siya. Amen. At ngayon po, it's been a long time. Ano po na ako po ay hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Na makatayo muli sa kanyang presensya, sa kanya pong pamagitan ng kapahayagan ng kanyang salita. At sa umaga pong ito, tunay nga na tayo lahat ay pinagpala ng Diyos. Amen? Dahil napakaraming bagay na ating naranasan ng 2020 and God sustain us. Amen? At ngayon po, 2021, another year of victory, another year na sabi nga yung katuruan kanina, yung meron tayong panibagong perspective o pananaw sa ating Diyos. Hindi daw New Year resolution ang ating inihahanda. Bagamat tayo ay maraming plano na sinasabi na, ay, itong taong ito, hindi ko nagagawin ito, at itong taong ito naman ang gagawin ko. Subalit, ang atin daw pong kailangan, much deeper, is yung pong perspective natin, pananaw. Ano ba yung ginagawa ng Diyos in the midst of this, yung season na ginagawa ng Panginoon? Sapagkat, sabi nga, we must redeem the time. Sapagkat yung pong revelation kanina ng Panginoon sa James chapter 1, ay tinuro ng ating bishop kanina is, here today and gone tomorrow. Ano po, tayo narito ngayon, yung pananaw natin na tayo daw po ay para lamang usok sa mundong ito, subalit darating ang araw at time na tayo ay maglalaho na at makakapiling na natin ang ating mga sinasamba, ang ating pinapupurihan, ang ating pinasasalamatan Diyos. Subalit habang naandito pa tayo, ano ba yung nais ng Diyos na gawin natin? O yung agenda ng Panginoon? Sabi nga po doon ngayon po ay year 2021 na. Ang meaning daw po nito in the Jewish calendar, ano po, tayo po ngayong time nito is 5781. So, last year, 5780. The year, nung last year, 2020 is, makikita natin, lagi nating pinoproclaim at idinideclare the year of vision, great vision ang ibibigay sa atin, yung 2020 vision. So, the year of the eyes, ano po, yung mata, ay kailangan nakita natin ang mga ginawa ng kaaway, ang ginawa at ginawa din natin yung behind, sabi nga all things work together for good. Ginawa behind that pandemic ay napakaganda ang ginawa din. Marami din ang nanumbalik sa Panginoon, aside this nangyayaring negative sa tinira ang ating mga health. Ano po, subalit ang Diyos may ginawa din, maraming nakapag-isip-isip na kailangan nila ang Diyos. Maraming nanalangin. Nakita po ba natin sa ating mga nakikita sa ating mga cellphone na talagang ang daming dumulog sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi nga kaya ng ating sarili lang. Kailangan ng bawat isa ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen po ba?
Kaya po, 2021 is, sabi nga sa Jewish calendar, ito daw po ay the year of the mouth naman. Kaso, nilagyan ng mas ang ating mga mouth eh. So, paano natin gagamitin? Ano? Kasi sabi nga doon sa ni-research doon, yung pay, P-E-Y, kasi what's in a number of 5781? Ano pa? So, in-explain doon that 81 is the year of the mouth. 81. Kung noon ay year of the eyes, 2020, ngayon year of the mouth. So, what we must do with our mouth? Declare, ang sabi ng Panginoon, Isaiah 40, open your mouth wide and I will fill it. Amen? Sabi ng Lord. Ano pa po? May sinabi din sa Numbers 24, ano sabing ganon? Alam na alam yun, mga youth. Na whatever you say, whatever I hear you say, I will do it. Ano man yung pinag-uusapan nyo sa inyong buhay, kailangan positive kasi gagawin ng Diyos yung bagay na pinag-uusapan natin. Amen. So we declare victory this year of 2021. Amen po ba? Year 2021 is a year of victory among the believers of Christ. Amen. We declare good health. Amen. We declare protection, long satisfied life in our life. Amen. Kaya yung katagumpayan ay mapapasa atin. Amen. Ano man ang gawin, ano mang mga negative ang mangyayari dyan, still we have faith in God na ang Diyos ang kikilos at sasama sa atin. Amen. Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang lalaban sa atin? We are in the side of God and so we are in the side of victory. Amen. Not defeat. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Kasi ang kaaway hindi lamang physical body ang tinira sa atin last 2020. Pati mga broken relationship, ang dami, problema sa ating finances, nawala ng trabaho, ang daming negative na ginawa ang kaaway. Pero positively, God is doing new things upon us. Sabi nga, I will make everything new, sabi ng Lord in Isaiah. Amen? Gagawa ang Diyos ng mga bagong bagay this 2021. Do you believe it? Amen! Amen! So we declare victory. Amen po ba? Bagamat merong mga masakit na karanasan sa ating buhay, pero habang tayo may buhay pa, may purpose pa ang Diyos sa ating buhay. Amen po? May gagawin pa tayo. Kasi sabi nga, here today, gone tomorrow, ang bilis ng buhay. Ano po? Di ko ma-grasp sa aking kaisipan na dating 2020, kasama pa natin dito. Ngayon ay kasama na ni Lord. Amen? At tayo, amen. So we declare victory. Amen, Ate Rhea. Praise God. Hallelujah. At ngayon pong araw na ito, kung ang katuruan po kanina is about the perspective of 2021, ngayon naman po is the God's agenda for a new year. Ano ba yung agenda? Kung tayo may mga plans, meron nga po tayo schedule ng planning. Every first start of the year ay nagkakaroon ng mga planning, ang mga churches, maging sa mga secular, may mga planning yan. Amen po ba? Subalit, sabi nga, ang Diyos ay meron ding plan sa ating mga buhay. God's agenda. Ano yung agenda na nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay? To have a victorious life. Ano po? This year, this coming year and the years ahead. Ano po? So, ang sabi po ang ating pong pag-aaral ngayon, sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7. Open our Bible or our Nokia version. Nokia version. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 6 to 7. Ang sabi pong ganon, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Ito po ay pangungusap ni Apostol Pablo sa buhay ni Timoteo. Alam naman natin si Timoteo, kung babasahin natin ang Timothy, the book of Timothy, ang dami pong discouragement kay Timoteo. He's a man of discouragement.
Kaya ang puro word ni Paul kay Timoteo is encouragement. Napapansin niyo po ba? Fan into flame, the gift of God. Ano po, sabing ganon. Hindi lamang sa physical, may kapakinabangan, kundi talagang sa espiritu. Laging encouragement ang sinasabi niya kay Timoteo. Kay Timoteo, si Pablo. Paul to Timoteo. Kaya po, ang ano po dito, ito din po ang sinasabi sa atin ng Diyos sa ating mga buhay. Fan into flame the gift of God. Alam ko po, ang bawat isa ay pinagkalooban ng Diyos na mga hindi lamang spiritual na bagay, the abilities, yung pong ating mga kakayahan sa buhay natin. Ang Diyos ay may kaloob sa buhay ng bawat isa sa atin. At ng Diyos na ito ay may rekindle muli. Kung tayo noon ay hindi naging productive noon pong 2020. Ano po, this 2021, it is about time. Ano po, bagamat meron pang may mga pasaging pa ang mga kaaway na talagang meron pa daw parating. Pero ang Diyos po ay may inihahandang magandang bagay. Sabi nga po, claim the promises of God. Ano po, God will make new things, everything new sa ating pong mga buhay. Kaya po, sabi pong ganon, fan into flame the gift of God. Na patuloy pong maranasan natin ang kaloob na ito ng ating Panginoon. Kasi yung power, yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay ay patuloy nating maranasan. Kasi tayo minsan discouraged, nanghihina, physically, spiritually, pero ano pa ang ginagawa natin? Anong paraan ang ginagawa natin? What way ang ginagawa natin para maibalik na maging malakas yung ating spiritual? Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Na agenda ng Panginoon na tayo'y muli magamit ng Panginoon in a mighty way. Amen po ba? Hindi magiging hadlang anumang bagay ang dumating, kundi in every season of life, ano po, itong season na ito, tayo ay talagang in the storm. Sabihin na natin nasa storm in this season, pero still, we worship God in the midst of the storm. Amen. We praise God in the midst of the storm. Amen po ba? Amen. And we declare His goodness in our lives. The Lordship of Jesus Christ in the midst of the storm. Ano man ang nararanasan natin sa ating pong mga buhay. Kaya ang nais ko pong ibahagi, tatlong bagay lang po ito, maikli lamang po dito po sa ating pag-aaralan ngayon. Ulitin po natin yung mga verses, 2 Timothy 1, 6-7. For this reason, remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of hands. Amen? Lahat po tayo nilay hands. Amen? Meron pong regalo ang Diyos na ibinigay, na kaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na kailangang ma-rekindle muli. Magamit tayo ng Panginoon sa Kanyang ubasan, sa kapaglilingkod sa Kanya. Amen? Verse 7, sabi nga pong ganon, for God did not give us the spirit of timidity. Amen? Aray ko. Minsan ganun po tayo minsan. Amen? Sabi ni Pastor, ikaw naman magturo. Ikaw naman mag-share. Sabi ko, wag muna ako. Kasi sa kaabalahan, minsan hindi na tayo, pero ang Diyos nangusap sa akin, sabi, for God did not give us the spirit of timidity. Hindi yung laging naandun lang tayo sa tabi, sa isang sulok, kundi gamitin tayo mightily ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Glory to God. But the spirit of power, of love, and of self-discipline. Amen. Sapagkat ang Diyos po ay punong-puno ng kapangyarihan sa buhay natin. Amen. We cannot do it alone. Ang Diyos ang kumikilos sa atin. Amen. Makakaya natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin. Amen. Panghawakan natin po yung mga salitang yon. So what must the believers do in line dun sa God's agenda sa ating mga buhay? Ano yung kailangan natin gawin sapagkat tayo may panghihina, may mga kapagsubukan sa buhay natin, o minsan hindi natin alam ang agad-agad nangyayari. Ano po? I-flash mo nga yung verse kanina ni Bishop na James chapter 1, James chapter 4, atin din pong basahin. Ano po? Sa Tagalog ba yun? Ay, hinanap pa yun.
O sige, mamaya natin balikan. Kasi ang ganda ng verse, I'm really so blessed. Kanina pong first service sa hallelujah, praise God. Amen. At sabi ko nga kay Pastor Aba, may dumadali pa ang kaway. Ikaw na mag-share. At ang ganda, blessed na blessed ako eh. Praise God. So why do you not even know what will happen tomorrow? Hindi natin alam ang mangyayari bukas. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Sapagkat narito tayo sa mundong ito para lamang tayong aso. Ang sabi, like a mist. Aso, yung usok. And then, ang sabing ganon, appears for a little while and then vanishes. Nawawala. Tayo narito ngayon, kita natin, ang dami na nating kapatiran. At mga even yung pastor, nung nakaraan lamang ay si Pastor Doy. Kilala niyo po si Pastor Doy. Kapiling na po ng Panginoon. Inilibing na po last week. Pastor Conrad Tanyag, during JIL time, ay nag-service po nung makaluwa ay talagang umuwi na din sa Panginoon. So makikita natin, life is short. Amen? Napakaikli lang ng buhay. At sabi nga, ano sabi doon, sunod na verse? Why do you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Verse 15, instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this and do that. Or that. Ano po? Kasi kung minsan, sasabihin natin, kung buhay pa tayo at loloobin pa ng Panginoon, pero habang ngayon na tayo buhay at malakas at patuloy na pinoproteksyonan ng Panginoon, gawin natin ang mga bagay na para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya ano po yung nais na dapat gawin natin, yung agenda ng Panginoon pa rin sa atin this 2021? Unang-una po, yun pong ating mga panalangin. Prayer. Ano po? Prayer. The place to start is prayer. The place to begin with ay panalangin pa rin. Kasi we cannot do it alone. Na hindi po talaga, sabi nga ng 1 Thessalonica 5:17, pray without ceasing. Pray continually. Patuloy tayong manalangin kasi hindi natin talaga kaya in our own strength. Amen? Kaya po, kailangan natin ang makapangyarihang Diyos na sasama sa atin sa lahat ng laban sa buhay na ito. Amen. More God, more of God, more power, more strength. Pero no prayer, no power. Amen. No prayer, no power. Wala po tayong magagawa. Ang kaaway po natin hindi nakikita. Amen? Even the COVID, hindi nakikita. That is spirit. Hindi nakikita. Virus, napakaliit. Kung naniniwala kang may virus, mas lalong maniwala kang may Diyos na sasama sa'yo. Amen? Kaya po, ang napakahalaga yung prayer sa buhay natin, yung pagsama ng Panginoon. Sabi nga ng John 15 verse 5, we can do nothing apart from the Lord. Apart from God, we can do nothing. Hindi natin kaya sa ating sarili lamang. But with God, we can do all things possible. Amen? Napakahalaga po noon na maunawa natin ang kahalagahan ng panalangin. Kailangan natin yung face-to-face with God. Bagamat meron tayong virtual o prayer online, kailangan ang ating panalangin ay personal, face-to-face sa ating Lord. Hindi natin kailangan na i-type, Lord, I pray. Saan ka nagpe-pray sa cellphone? Face-to-face to God. Meron nga, this is my meditation last Friday. Ano po? Early in the morning. Ano po? Why we should pray early in the morning? Ano po? So, I am really so blessed sa heart ng Panginoon. Kasi sa umagang-umaga, sino po nagpe-pray tuwing umaga? Pagkagising ay prayer. O ang hinahanap mo ay teka, yung cellphone ko may message. Ano po? Nasa ulunan yung cellphone. Nauuna yung cellphone, hindi ang Diyos ang inuuna.
kailangan ay ang Lord ang unahin natin pala sa umaga. Amen? Kasi yung kalakasan natin sa Kanya magmumula. Kasi you meet God before you meet the devil. Sabi nga ganun. One revelation of the Lord. You meet God. You meet me before you meet the devil. Kasi sa buong araw, talagang ang dami nating na-encounter. Ano po na nang mangyayari, pwedeng mangyari sa ating pong mga buhay. But without the Lord, hindi po natin mapagtatagumpayan ang lahat ng bagay. You meet God before you meet the circumstances of life. Ang dami na pwedeng mangyari. Kagabi, tumawag, madaling araw, sabi, Ma, may message lang si Steph, Ma. Sabi ko, naku, ano kaya yun? Ako'y nag-aaral, nagme-meditate. So, tumawag na nga, yun, Ma, medyo masama ang paklasan niya. Sabi ko, hindi naman ako na-distract ng kaaway na kasi pagka ganun, talagang ako'y, ano na po. Pero purihin ang Panginoon, sabi ko, ito si Papa, ipagpe-pray ka. So, ayun. Ngayon, may pasok kasi siya. Kahapon kasi ay day off niya. So, purihin ang Panginoon at naramdaman ko na siya ay getting well na. Amen? Ganun kapangyarihan ang panalangin. Even in a limited distance, talagang ang Diyos ang kumikilos. Wala naman tayong ibang pupuntahan eh. Hindi ko naman siya kayang i-reach. Hindi ko naman siya kayang, ganito, yung lang kataasan, yung mga payo. Sige, uminom ka nito, uminom ka niyan. Ganun lang ang magagawa natin. But the power of God is so much, na kailangan sa buhay natin. Na yung malalayo nating mahal sa buhay, ay yun lamang ang ating venue o yun lang ang ating channel. Through them, na sila ay manalangin at manghawakan sa Panginoon. Amen po. Kaya prayer, napakahalaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Huwag po nating aalisin yun. In the morning, in the afternoon, even in the evening. Kasi bakit to? In the morning, ang the best time to pray. Kasi naandun lahat ang strength mo. Pero pag sa gabi, tapos ay puyat na puyat ka pa. Ano po? Ewan kung anong pinagkakaabalahan natin, ay hirap ka nang mag-pray. Ano po? So, kailangan in the morning, pray to the Lord. Lord, I need you. Lord, ikaw po ang humawak sa akin sa buong araw na ito. Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat-lahat sa aking buhay. Ikaw po ang manguna o gumabay. I-direct mo ang aking buhay sa buong maghapon. Amen po? So, the best time is in the morning. Pray. Pray to the Lord without ceasing. Pray continually to the Lord. Amen. Ang sabi nga ng Isaiah, pangako ng Diyos, Isaiah 65, verse 24. Ang sabi pong ganon, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang hinihiling. Hindi pa ka patapos manalangin sa morning dahil inuna mo na siya? What a great blessing. Amen? Diringgin na ng Diyos. Hindi mo pa nababanggit ang iyong mga prayer requests, prayer item, ay tumutugon na siya sapagkat gusto ng Diyos ay siya muna ang hinarap mo. Yun pa lamang intimacy and communion to God na bless na ang Lord sa'yo. How much more na ibigay niya? Sino kapag naman anak tayo ng Panginoon? Nalugod ang Diyos. Ibig sabihin, nalugod ang Diyos na lumapit ka sa Kanya, kaya walang magawa ang Diyos kundi ibigay na yung nasa... Kasi God is all-knowing. God is powerful. Alam niya ang dala-dala sa ating puso. Sabi nga, hindi pa nga nababanggit ng ating bibig, ang ating mga panalangin, ay tinutugunan niya. Alam na niya. Kasi God is all-knowing and sovereign, all-powerful. Kaya po, yung pag-una pa lamang natin sa ating Panginoon, sa ating mga panalangin, naando na ang kasagutan ng Diyos. Amen. Aking ibibigay ang kanilang hinihiling. Amen po ba? Lahat natin, gusto natin, laging answered prayer. Amen? Unahin natin ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Kaya po, ang panalangin ay lagi po natin yang ginagawa sa ating pong buhay. Amen po.
And tomorrow nga po, isang announcement ay dahil po every beginning of the year ay nagkakaroon tayo ng annual prayer and fasting. So this 2021, tomorrow is the beginning, January 11 to 15 is our prayer and fasting schedule. Kaya po makiisa po tayo even na mga nasa online, tayo po ay may prayer and fasting po bukas. Pero yung ginagawa nating every night ay meron tayong gathering, hindi na po muna. Ano po, kanya-kanya na muna tayo. Amen. But we declare the goodness of the Lord. Use our mouth to declare victory upon victory sa ating ating ihahandog ang buong 2021 sa ating Panginoon na siya ang patuloy na kumilos. Amen po. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. And also in prayer, we know God deeper. Na He is mighty to save sa ating pumagbuhay. Ang sabi nga po ng Isaiah 40 verse 29, atin pong basahin. Isaiah 40 verse 29 to 31, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ayan po ang pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung patuloy tayong mananalangin, ipagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay, siya po ay kikilos. Ang sabi pong gano'n, yung kalakasan ay sa atin. Kasi tayo may pagkapagod talaga. Napapagod, nanghihina, nagkakasakit, namamatay. Pero kailangan natin ang Diyos habang tayo buhay pa. Ngayon. Amen po ba? Amen. So, ang sabi din po ng Efeso 3:16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through the Spirit in your inner being. Kailangan natin ang kalakasan inside. Hindi lang sa lakas ng katawan, outside, sa physical, kundi yung ating spiritual life ang napakahalaga. Kaya kailangan natin ng manalangin. Ang pinalalakas po natin yung ating inner sa pagdadala. Kasi yung mga kapagsubukan, hindi naman na talaga physical lang eh. Kasi mas madali pa nga pag physical lang. Ano po? Madaling remedyohan, kumbaga. Pero pagka spiritual, ang problema, ang hirap i-deal. Ano po? This time, nung po mga previous months, ay ang dami po namin talagang ipinag-pray na ang problema ay spiritual. Ano po, ngayon po, ang daming case ng depression, ang daming case ng talagang, kasi mga nawalan ng trabaho, ano po, so nade-depress sila, saan sila kukuha ng kanilang pangkakabuhay. Ano po, kaya po, napakahalaga yung inner being ang lumakas po sa atin. Sa ating pong panalangin. Hindi lang sa panalangin, even studying the Word, meditation. Alam naman natin yon sa ating Christian living na kailangan natin ang salitaan ng Panginoon, hindi lamang panalangin. Ano po? Kaya po, napakahalaga sa buhay natin. This 2021, again, revive our prayer, restore and revive our meditation of the Word, sapagkat siya lamang ang ating kalakasan. Nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po. Praise God. So, ayun po ang una pong prayer, napakahalaga sa atin pong mga buhay. Know our God, our source of power, our source of strength, walang iba kundi ang ating Panginoong lamang. Ayun po ang unang agenda ng Diyos sa atin, na i-revive natin ang ating mga prayer sa ating Panginoon. Alam niyo po, minsan, pag ako'y gumising sa umaga, at hindi nakapag-pray dahil ang nasa isip nating mga nanay ay yung gagawin sa susunod. Ganon tayo kalimitan ano po. Yung aking mga nalimutang gawin kahapon ay inaalala. Ano kaya yung gagawin ko ngayon? Gayaan na tayo mga nanay Hindi ako makakilos. Para akong napipris na hindi ko muna ito magagawa. Kailangan mag-pray muna ako. Ano po? Sino pong nakakaranas ng gayon? Amen? Na kailangan lumapit muna tayo sa Diyos
bago gawin yung gagawin mo sa buong maghapon. Ano po, ganun ako minsan ngayon. Sabi ko, ano gang uunahin ko mga muna ito? O okay, magludulog muna sa Diyos? Kulang naman talagang mahina ka sa buong maghapon, talagang ang dami mong naneneglect, nagiging malalimutin ka na, ang dami mong na-overlook sa buhay mo, hindi mo nagagawa kasi nagkukulang tayo sa Diyos. Ano po? Pero yung pag ang kalakasan ng Diyos ay nasa atin, inuna natin, talagang very smooth. Ano po? At the end of the day, talagang ang sarap magpahinga. Amen po ba? Sino pong nakakaranas nun? Kasi napipil mo yung accomplish ka at talagang napagtagumpayin mo ang lahat. Amen po. Kaya po, napakahalaga sa buhay natin. It is for our own good also. Ano po, hindi lamang dahil, sa Lord, o yung sabi nga ng preaching kanina ni Pastor, all you do it for yourself. Naniniwala po tayo doon? Bagamat ginagawa natin sa Diyos, pero ikaw ang lumalakas Ang Diyos sadyang malakas na. Ano? Sabi nga, God without man, He is still God. But man without God, we are nothing. Kaya anong kailangan natin? Much powerful. Amen po ba? Amen. Kailangan natin ang Diyos sa ating pong mga buhay. And number 2 is evangelism. We do not give up. Bagamat nangyayari itong pandemic, we do not give up our vision and our mission to win soul and make disciples. Gaya ng sinabi ng Panginoon in Matthew 28, verse 19, go and make disciples. Amen? Go. Again, go. Ano man yung mga limitasyon na nangyayari sa atin ngayon, na talagang online na lamang, pagsishare, hindi natin magamit ang ating bibig sa pagsishare, kasi nakatakip. Yung mga nakakasalubong natin ay talagang gayuna na lamang, hindi na makapag kwentuhan ng matagal kasi nga ay limitado at may hiharang ang bibig. Pero use, yung possible way, ay pwede nating gawin ang mag-evangelize sa kanila. Yung kasama natin sa work, yung ating kapamilya. Amen po ba? Siguro naman sa bahay, wala tayong mask. Sinong nakamas sa bahay? Baka nakamas pa rin sa bahay, kakaiba na yun. Ano po? So, our family is our mission field also. Amen. Kailangan yung mga hindi pa nakakakilala kasi walang sinisino ang kaaway. Even our family is candidate na mangyari ang lahat ng pagsubok at problema. Kaya kailangan ng bawat isa, every individual need the Lord. Amen po ba? So, we need, paggamit tayo sa Panginoon na ma-evangelize ang ating family, yung ating mga workmates, yung ating friends, yung gawin natin sa ating pagsishare online, na sila ay mabahagi na ng salita ng Diyos. Amen. I really so blessed. May nagte-text po sa akin yung ninang ko, na talagang sabi ko nga, Lord, gamitin mo po ako. Sabi, sige, talagang nauuhaw sa salita ng Panginoon. Na, sige, padalhan mo ako ng araw-araw ng verses, ha? Kaya yun ang assignment ko ngayon. Talagang magpapadala ako ng verse na sabi, sige, kasi talagang nanghihina ang tao. Amen? At kailangan ng tao ang Diyos. Amen? Because the heart of God, the heart of God is for the soul. Amen? Alam natin na mahal tayo ng Panginoon, tayo mga kumilala na. But the passion heart of God is for the lost. Kasi alam nila ang destinasyon nila, ang mangyayari pag sila'y namatay. Amen? Maraming nauuhaw ngayon sa Panginoon, pero hindi lang nila alam kung paano sila lalapit sa Diyos. Kaya tayo ang gagamitin ng Panginoon. Amen po. Nauuhaw sa kahit yung mga matagumpay na, mababalita natin, ayun, nagpakalango sa alak, hanggang sa sasabihin na sala ang balita, na ni-rape, pero sa totoo ay talagang siguro may depression o hindi natin alam.
ang nangyayari sa buhay ng tao. May pagkalungkot kahit in the physical realm, talagang gaganda ng pose na mga model. Ano po? Pero inside, the inner being, ang kailangan ngang i-treat Amen? Kaya that's why we evangelize people. We share Jesus Christ na kailangan ng tao ang Panginoon. Na siyang magbibigay ng kapayapaan, na siyang magbibigay ng katagumpayan, magbibigay ng kagalingan sa lahat ng tao. Amen? People need the Lord. Amen? Kaya po, tayo gagamitin ng Panginoon in this season and time to share the gospel of God. Hindi na, ngayon, ang hirap ng mag-invite. Punta ka sa church. Kasi, paano mangyayari? Puno na nga tayo. Tayo social distancing. Ayun, isang factor. So, paano gagawin natin? Ano po? Isang opportunity, ang nakita ko po, kasi this pandemic, ang daming tumatawag kay pastor. Pwede po ba kayong mag-funeral service sa aming, hindi yun attendees natin. Kaya po, sabi ko, Lord, salamat. Kasi ginagamit ng Panginoon the situation. Ito lang nakaraan, meron tayo nga, si Kuya Conrad Tanyag. Hindi na po sila talaga nakaka-attend sa atin. Pero, si pastor pa rin ang tinawag Anong gagawin natin? So, nagpunta kami, share, at alam ko, may ginawa ang Lord sa kanilang mga buhay nung isinyer ni pastor. Kasi sabi nga ni pastor doon sa isang preach niya doon sa Patay, kay Kuya Conrad, sabi niya, ang buhay natin ay parang tayo nag-aaral sa college or sa school. Darating ang time ng graduation. Lahat tayo gagraduate. Amen. Pero sabi nung anak, noong siya nagkaroon na ng anong tawag doon? Ng pagsasalita ng bawat isa sa mga kapamilya. Ang sabi nung isang anak, ang tatay ko po ay summa cum laude. Tumimo sa kanya na ang lahat ay gagraduate. Pero ang tatay niya ay summa cum laude. Kasi kilala niya ang tatay niya talagang, kilala naman natin si Kuya Conrad. Amen? Na talagang yung Word of God, makikita natin na yung kanyang pag-commune sa Panginoon ay naandun na lamang. Kaya po hindi nasasayang. We need to evangelize. Kaya po, yun po yung opportunity para sa amin. Bagamat naandun pa rin ang protocol na, kailangan magmas, ako'y talagang nakatingin lang kay pastor, wag ka nang hahawak masyado sa, kasi pag hawak sa kabaong ganyan, tapos gaganyan pa. Ay sabi ko, wag ka na kasing masyadong malikot. At mag-share ka na lang. Naandun pa rin ang pag-iingat ko kay pastor, pero purihin ang Panginoon, naandun ang protection ng Panginoon. Amen! Ang mahalaga na gawa natin yung ipinagagawa ng Panginoon. Kaya go. Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples. Kasi ang passion and heart ng ating Panginoon ay nasa mga lost souls. Amen. Mga nababalita natin na binaril, pulis na maril, kailangan ang Panginoon sa kanila pong mga buhay. Amen. Kaya nga po, ang sabi nga po, doon sa salita ng Panginoon sa Thessalonica. Ang sabi dito, 1 Thessalonica chapter 1 verse 4 to 10. Mga kapatid, nalalaman namin na kayo'y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang magandang balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap. Gayon pa may taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo.
Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Verse 9, ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalukuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring nagligtas sa ating sa darating na puot ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Napakaraming kailangan pang i-evangelize. Amen? Nakita natin sa television, sabi nga ni Bishop kanina, talagang nagsisiksikan na wala ng social distancing. Kasi sinong dinidiboto nila? Kahoy. Amen? Diyos-Diyosan ang sinabi dito. Diyos-Diyosan ang kanilang, yung black nasa rin na kanilang, pero talagang sila nag-uunahan sa pag nawala na. Unay nakapila, tapos nagsiksika na. Sabi nga ni Bishop, iba yung kanyang perspective, yung kanyang pagtingin doon sa anong yun. Bagamat sila ay mga sasabihin ng iba ay, ano baga namang nangyari na at wala ng social distance. Pero ang isang pananaw doon is, ano kaya yung mga tunay na Kristiyano? Na totoong Diyos ang sinasamba? Magsiksikan kaya? Ay hindi nga, tinyo. Sorry, kaninang per service, ang daing bakante. Ano po? Ngayon po ay back to new normal. Ang sabi nga ni Pastor Tim, what is next? Pero yung next na yon, it is now. Amen. It is now. To live righteously, to live wisely, na mamuhay tayo na may katalinuhan ng ano ba ang nais ng Diyos na ipagawa sa atin. Amen. Kasi nasasanay lang na kasi daw. Sabi nga na Bishop, masanay na. Kung inyo pong papanoodin at babalikan mamaya, yung preaching, pwede nyo pong balikan ang ating online ni Bishop kanina. Ang ganda po ng introduction na baka masanay lang. Nasasanay na nga na hindi maka-attend kasi iba yung nararanasan natin sa pagsamba. Amen po ba? Sino pong sumamba ng totohanan sa Diyos kanina at naranasan ng kapangyarihan at presensya ng Diyos kanina habang sumasamba? Amen. Ayun po ang namimiss ng iba nung hindi nakakadalo sa gawain ng Panginoon. Yun nga mga nasa alam natin, no, hindi tunay ang Diyos nagsisiksikan at gustong-gustong mahawakan lang mahawakan yung kanilang Diyos na kahoy. Amen? Tayo ay buhay na Diyos ang sinasamba at pinupuri. Amen? Kaya po, we need to go. Ang sabi ng Panginoon, go. Ang Diyos ay binigay ang kanyang buhay. Amen? Ang sabi nga po, mayroon pang isang verse dito, ibinigay ang kanyang buhay para sa lahat sa atin. Yung kaligtasang tinanggap natin sa Panginoon. Ang sabi ng unang Pedro 1:18-19, alam ninyo kung ano ang pinangtubo sa inyo na walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubo sa inyo ay mga bagay na hindi nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Ang Diyos po ay buhay. Amen? Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. So tayo hindi pa naman humahantong na tayo ay ipapako sa krus. Amen? Pero ang nais lang ng Diyos is go. Amen? I-share si Jesus. Amen?
I-share ang magandang balita na kaligtasan. Lalo na yung mga hindi talagang wala pang pagkakilala sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Yun pong family ko, dati may gawain po doon sa amin. Nung pong nabubuhay pa ang aking ina. So, alam naman natin ang kaaway. Talagang yung relationship nila, hindi nagiging maganda. Tabi-tabi sila doon. Tapos sa family, tapos yung bunsong kapatid ay lagi nag-aaway talaga. Kasi nga, wala sa Panginoon. At lalo na, walang nagmamatanda at wala na ngang ama't ina. Wala na yung aking tatay at nanay. So sila na lang, nabubuhay sa sariling lakas, nabubuhay sa sariling laman. Pero one day, ginamit ng Panginoon, nagsama-sama kami, namasyal, pagkapasyal, kinabukasan, nag-away. Walang ibang tatawagin. Ate, punta ka dito. Kasama si Bishop. So, napakabuti ng Panginoon. This coming Friday or Saturday ay magsisimula ng Bible study. Sa gawain po sa Los Baños, Laguna. Amen? Yung first Bible study namin, doon ginanap sa bahay na yon ng aking ina, ibabalik ng Panginoon. So ako po, deep inside, talagang nagagalak ang aking puso. Our family is our mission field. Kasi sila may buhay din eh. Hindi natin alam ang buhay nga. Here today, gone tomorrow. Amen? Darating ang araw na sila ay mawawala din. At lalo na, ngayon ay matindi ang pagtira sa atin ng kaaway, yung ating physical, talagang nais kuhanin ng diablo ang ating buhay. Pero, gamitin natin din ang negative circumstances na ito upang mawin ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Kasi wala silang ibang tatakbuhan. Kaya po nung nagka-problema, talagang ate, punta kayo dito. Yun, pinag-pray, muling inialay ang bahay, kasi naging talagang niredeem ang gawain ng Panginoon sa lugar na yon. Kaya sila na ang nag-follow up, nitong nakaraang araw lamang, sabi, sa Friday ha, dito tayo, ipinapaalala na pumunta kami ng Friday. Sabi ko, sige, nakaset na yon. Purihin ang Panginoon. Amen? So, yun po yung way ng Panginoon. So, every opportunity, every possible way na ating pwedeng magawa para maibahagi ang salita ng Diyos sa ating kapamilya, mga mahal sa buhay, gawin po natin yun. Evangelism is hindi another kundi yung pong God's agenda for the year 2021. Kasi this pandemic, ang daming nawala sa Panginoon. Pero praise God, marami din ang kumilala sa Panginoon. Ang ating maibalik yung mga hindi na talagang nawala sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Palakpakan nga po natin ang Lord. Hallelujah. And the last thing, not the least, ang sabing gano'n, what must the believers do in line with God's agenda is cleansing and keeping clean. Yan po yung ipinirich din ni Pastor Tim na live righteously, na ang ating buhay habang tayo na andito patuloy na pasakop tayo sa ating Panginoon. Ang sabi nga po sa Awit 139 verse 23 to 24, Psalms 139. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid.
Purihin ang Panginoon. Nais ng Diyos na maging si Haring David. Ito ang kanyang panalangin sa Panginoon. Ang sabi niyang ganon, laging magsiyasat ng ating puso. Amen? Kung tayo nagkakaroon, kasi tayo bilang tao talagang nagkakasala, nagkakamali sa harapan ng Panginoon. But praise God, ang Diyos lagi naandyan lagi para tayo muling ibalik sa Kanya. Ang sabi nga din ng Colossus 3, verse 5 to 9, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at mga kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo. Put off. At ano ang ipuput on? Put off. Ano ang ipuput off? Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Praise God. Hallelujah. Kaya po, ito ang nais ng Diyos sa atin. Patuloy yung live in righteousness. Live. Ito din yung pinreach ni Pastor Tim ng What's Next, ang kanya. It is na now. Kailangan ngayon, simulan natin na tayo ay makapamuhay. Yung mga binanggit dito ay hindi na natin, itakwil na natin. Put off and then put on. Ano po? Balabal natin ang katuwiran ng ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. So, keeping clean, cleansing and keeping clean. Araw-araw, every day. Ano po, Lord, siyasatin mo ang aming mga puso, gaya ni Haring David. Laging nagpapasiyasat ng puso. Amen po ba? Amen. So una, talagang yung prayer natin, laging naandun. Pangalawa, huwag nating yung heart ng Panginoon, the passion of the Lord is for the soul, na talagang sila'y maakay din sa kaharian ng Diyos. Maakay sa kaligtasan. Sila din ay magkaroon ng kaligtasan. Kasi ang sabi nga ng Diyos, kaya siya'y nagtitimpi at ayaw pa niyang dumating ay dahil may mga tao pang hindi pa nakakakilala. Kaya siya'y nagtsatsaga ay para sa mga kaluluwang ito. Amen? Na ang lahat ay kailangang makarinig ng salita ng Diyos. Ang sabi sa kanyang salita. Amen? Kaya po tayo gagamitin, we are co-partners, yung Great Commission. Kaya nga co-mission, ang mission ng Diyos ay nangyari lang sa kanyang buhay in 3 years. Yung mission niya dito sa lupa. Kaya tayo iniwanan ng Great Commission ay para may pagpatuloy natin yung mission naman, maituloy natin. Kasi ang Diyos, alam ng Diyos ang kanilang destination pagdating ng araw na hindi kumilala sa Diyos. Praise God. Kaya nga, sabihin natin, ay, Pastor, hindi kasi ako makapag-share. Ano po? So, kailangan nga natin ng prayer. Hindi ako marunong mag-share. Hindi ko ma-evangelize. Hindi ko ma-share si Jesus. So, una, pray, and then read the Word of God. Ang salita ng Diyos na ipapahayag sa atin, ang ipahayag natin. Even our testimony, yung binasa natin kanina sa 1 Thessalonians chapter 4, sabi doon ay yung buhay natin ay isa ng, narinig niyo ba yung binasa natin kanina, na ang buhay natin, hindi pa tayo na magsalita, pero nakikita yung buhay natin na ginagawa ang kalooban ng Diyos, nagiging patotoo yun sa kanila. At sasabihin, aba, tinan mo nga naman yan, na bagamat ganyan ang buhay, na salat sa maraming bagay, pero tingnan mo, masaya ang pamilya. Ang nakikita ay ang Diyos sa ating buhay. Kasi kasama natin ang Panginoon. So, hindi pa lang natin na i-share ang salvation, the Word of God, ang ating buhay is isa ng Word of God, the living Word na lumalakad. Amen po ba? So, kailangan po natin,
We can do all things through Christ who give us strength. Magagawa po natin maibahagi ang salita ng ating Panginoon. Maakay sila sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise God. Nakuha po natin. Amen. So in conclusion, ang sabi nga po ng 1 Corinthians 6:9-11, hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Cleansing po ang ating topic. Alisin na po natin itong mga binanggit na mga kung ito ay nagkakaroon pa ng pagkuhit sa ating buhay. Amen po ba? This is the right time and season mabuhay na tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. Kaya po, ang sabi pong ganun, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen po ba? Amen. Gagamitin natin. Our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya hindi na pwede itong mga binanggit. Ano po? May paglalasing pa. Yun pong binanggit natin. Amen. Kaya ang sabi ng unang Pedro, alam ninyo kung ano ang ipinantabo sa inyo na walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubo sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Amen. God is so good to us. Napakabuti ng ating Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Ayun po yung great na na-receive natin sa buhay natin. Hindi yung mga secondary lang yung mga blessing, mga pagpapala. Pero the great blessing is our eternal life. Amen? Ayun po yung great blessing natin. Kasi pang dito lang yung mga nakikita natin. Bagamat ang Diyos napakabuti pa rin dahil ang pangako niya is life to the fullest, na habang tayo naan dito sa lupa, mararanasan natin ang kanyang lahat ng biyaya at pagpapala. Kasi siya ay Diyos, He's a generous God. Amen? Ang Diyos natin mapagbigay. Tayo mga anak at nais niyang pagpalain ang kanyang mga anak sa lahat. That is the perfect will of God sa atin, to have life to the fullest. Ano po? Pero ang nais ng Diyos, tayo po'y patuloy. Yung kanyang agenda sa buhay natin, patuloy nating magawa. Pray, study the Word of God, meditate the Word of God, evangelize, share the good news of the Lord, and then cleansing and keeping clean. Manatiling matuwid sa Kanya, mabuhay sa gitna lamang ng Kanyang kalooban. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos sa umagang ito at patuloy po natin siyang pupurihin at sasambahin sa umagang ito. Sa pagitan ng panalangin, hallelujah, tayo po lahat ay tumayo at manalangin sa ating Diyos na buhay, pasalamatan sa Kanyang dakilang biyaya. Lord, maraming pong salamat sa iyong mayamang biyaya, Panginoon, na amin pong natatanggap. Truly, you are a good, good Father. You are a good, good God, Lord. Receive all the praise, the honor, O God. Ikaw lamang ang aming pupurihin, sasambahin, at pasasalamatan sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah, God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, salyuhan mo po ang lahat po ng aming narinig na pag-aralan sa umagang ito, na Lord, anuman yung ninanais mo pa, Panginoon, na mangyari sa aming mga buhay,
Lord, maging sensitive kami, Panginoon, Lord God. This coming 2021 is a year of victory, O God. We are victorious, Lord. Hallelujah, through Jesus Christ, our Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, salamat sa kaglakan, sa kapayapaan, sa pag-ibig, Panginoon, na ibinibigay mo, ipinoplo mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat, 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 Panginoon. Ito po ang aming panalangin, O God. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Sa napakagandang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay nasa panahon ng tithes and offering. Amen. Sabi po doon sa aklat ng Deuteronomio, chapter 13, verse 4, ang sabi po dito, follow the Lord and honor Him, obey Him and keep His command. Worship Him and be faithful to Him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bagaman ito po ang mga talatang ito, alam po natin na ito po ay kapahayagan ni Moises sa tagabansang Israel. Makikita po natin kung paano po niya pinapahayagan ang mga taga-Israel, kung paano pinasusunod sa Panginoon. Pero makikita rin po natin, amen, ito po ay itinawid doon po sa bagong tipan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Bagaman iba po ang senaryo, sabi po dito, doon po sa John 14:15, ang sabi po, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa umaga pong ito, ang Panginoong Hesus po ay nagpapahayag sa ating kalagitnaan. 2021, gaano po kalalim ang atin pong pangunawa sa tithes? Tithes muna po tayo. Amen. Gaano po kalalim sa napakaraming linggo na atin pong naririnig ang mga kapahayagan patungkol po sa salitang tithes. 2021, gaano po kalalim ang ating pangunawa sa salitang tithes o ito po. Ito pong pandemic, alam po natin, ito po ay test sa atin. Hindi po sa taga-sanlibutan ito test ng Panginoon. Bakit po? Dahil tayo po yung may pangunawa sa salita ng Diyos. Tayo po yung tinetest ng pandemic na ito. Kung paano po unang-una tayo susunod sa ating Panginoon. Marami po sa atin walang hanap buhay. Marami po sa atin na mga nagtatrabaho, bawas ang sweldo. Pagdating po dito sa sitwasyon ng tithes, ano po yung nasa isipan natin? Lalo tayo'y may pangangailangan. Lord, excuse me, hindi muna ngayon. Amen. Pero gaano po kalalim ang kapahayagan ng Panginoon? Dito po sa sinasabing, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tithes po, hindi po lingid sa atin. Ito po ay utos ng Diyos. Amen. Ngayon po, new normal tayo. Ngayon po, tapos na po ang pandemic. Ang kinina po natin bilang mga Kristiyano. Amen. Nasa panahon pong ito, malaya na po tayo. Amen. Narinig po natin yung mensahe ng ating minamahal na pastora. Nasa victorious na po tayo ngayon. Ang sabi nga po ng Panginoon, nitong naghihiwalay ang 2021, ang sabi ng kapahayagan ng Diyos sa akin, reward, reward. Ngayon po tayo po ay nasa panahon na ng gantimpala. Paano po natin susundin yung utos ng Diyos sa pamamagitan ng tithes? Kahit po tayo kumita ng 100 piso, magkano po ang tithes natin doon? 10 piso. Huwag po nating iisipin na ang 10 piso hindi mahalaga sa harapan ng Diyos. Okay lang, hindi ko muna ito bibigay sa 10 naman. Pag tayo po ay nagkapera ng 100,000 pesos, magkano ibibigay natin? 10,000 pesos. Kaya po kaya nating ibigay? Kaya po kaya nating sundin ang utos ng Panginoon? Sa panahon po natin ngayon, ipinahahayag po ng Diyos yung kalaliman
ng pangunawa natin sa salitang ikapo. Hindi po kumakain ang ating Diyos dahil ang Diyos ay nakatira sa langit at ang tungtungan ng kanyang mga paa ay ang lupa. Napakalaki po ng ating Diyos. Hindi po niya kailangan ng pera. Sino po ang nangangailangan ng bawat ikapo natin? Ang templo po ng Diyos. Amen. Dito po sa ating bahay-sambahan, nangangailangan po tayo ng lahat ng pangangailangan. Bilang isang katawan, sino po ang magtutulungan? Di po ba tayo? Ang tithes po, palalimin po natin sa panahon natin ngayon ang pangunawa natin sa ikapo. Pag po tayo ay nagbigay ng ikapo, hindi po tayo nakakapagbigay sa Diyos. Ayun po'y ibinabalik lamang natin ay yung ikasampung bahagi na kung saan kanong ibinigay sa atin. At huwag po nating iisipin. Sasabihin po niyo, doktrina ni Pastora Nida, bago. Hindi po. Kahit hindi po tayo kumita ng pera, tayo po'y dinatna ng pera, i-tithes po natin. Regalo po yun ng Diyos sa atin. Huwag po natin sasabihin, rin pera, binigay no sa gayon. Hindi natin bibigay ng ikapo sa Panginoon. Huwag po naman. Dahil ayun po'y bigay sa atin ng Panginoon. Ayun, nag-conviction po ang Holy Spirit doon sa tao para tayo bigyan. So, kailangan po naman, ibalik po natin yung ikasampung bahagi sa Panginoon. Hindi po mahirap yon. Hindi po bagong doktrina ko yon. Kundi yun po ay pagsunod natin dahil iniibig po natin ang ating Panginoon. Amen? Then doon po sa pangalawa, sabi po doon, yung command, yung utos. Sabi po doon, Malakias 3:10, lagi po nating naririnig sa ulo na nga po natin. Pero huwag po naman natin kunin lamang yung pangako ng Diyos. Bakit ba akong magbibigay ng ikapo dahil doon sa pangako ng Diyos? Nabubuksan niya ang maraming bintana o durungawan sa langit. Huwag po naman gayon. New normal na po tayo. 2021, ayun pong nakaraan na ating pong mga katuwiran patungkol sa tithes, baguhin na po natin. Amen? Hayaan po nating lahat ng durungawan sa langit, buksan ng Panginoon ng blessing para sa atin dahil tayo po'y sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Then ayun pong patatlo, makita po natin, be faithful. Maging tapat po naman tayo. Huwag po naman natin sabihin, yung 20 pesos, di na natin itatithes. Huwag naman. Amen. Kahit po ito, isa 10 piso, na ito ay kasama ng ating kinita, itithes po naman natin. Dahil ayun po ay sa Panginoon. Be faithful. Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. 2021, victorious na po tayo. 2021, yung pong reward atin na yon. Kaya ibalik po natin sa Panginoon ang para sa Panginoon. Amen? Hallelujah? At yun po naman sa giving, alam na po natin yon. Ang kasama po ng tithes, giving. Hindi po lamang sa loob ng bahay-sambahan dapat tayo nagbibigay. Amen? Dahil ang Diyos po, nakikita lahat ang ating ginagawa. Ayun nga po sinasabi lagi ng ating minamahal na bishop, ayun po yung nakatanim talaga sa isipan ko. Kung ano yung ginagawa mo sa iyong sarili. Hindi na po ako magpapatotoo dahil napakarami ko pong patotoo sa loob ng kulang-kulang na 1 taon. Purihin po ang Diyos. Talagang yun po ay nangyayari. At ako po ay nananalangin, Lord, bigyan mo naman ako ng pambigay kasi marami po akong nakikita na mga taong nangangailangan. So hindi po naman ako basta nagbibigay ng daan-daang piso sa 1 tao lang na nakita ako sa mata at nginitian ako. Dinadaan ko po yun sa malalim na pananalangin. So saka ko po yun aabutan kapag tinugon po ng Diyos sa puso ko kung sino yung tao. Purihin po ang Panginoon. Talagang ako po ang iniluluhod ko po lamang sa Panginoon sa totoo lang. Ayun pong aking tithes tuwing linggo at yung pong aking pambigay sa mga lingkod ng Diyos. Talagang ako po yung pinapanalangin ko. Kita po ninyo ako. Ako po ay 5 taon ng balo. Wala po akong hanap buhay. Nang akin pong kinikita, every month, 2,000 pesos SS pensyon ng asawa ko. Pero alam po ninyo, purihin po ang Diyos. Kahit po wala pa sa akin yung pera, naramdam kong ibibigay ng Panginoon, itinatithes ko na. Hindi po bagong doktrina yan ha, akin po yan. Kaya kung mapapansin po ninyo,
ayun pong sasabihin po ninyo sa akin, naman, naririnig mo ang tinig ng Diyos? Ayun po itinatights ko na. Dahil bago po ako lumabas ng pintuan namin, yan pakinig po ng aking mga anak at aking mga apo. Ako'y nagpe-pray. Pero alam ko po na yung pong laman ng sobre ko, siya pong ibibigay ng Panginoon pagkatapos ng pagpe-pray ko. Purihin po ang Panginoon. Sa atin po lahat, new normal na po tayo. Amen. Palalimin po natin ay yung kaunawaan natin sa pagbibigay ng ikapo at sa pagkakaloob. Yung pong giving, napakahalaga po niyan. Ako po yung nabe-bless doon sa bunso kong hipag, doon po sa aming compound. Ayun po ay lumapit sa akin, ate, sabi ko niya, kasi hindi po naman sa sa inyo, kahit ako nasa bahay lang, kahit po yung aking mga halaman, ginagamit ko po yun sa evangelism. Basta may dumaan po doon na gustuhan yung halaman ko, kahit nakapaso yun ha, ibinibigay ko, pero isang kondisyon, mag-share muna tayo ng salita ng Diyos. Hindi ko iaabot sa iyo ang pasong ito nang hindi mo nakikilala si Kristo. Ayun po yung isang way. At bago po talaga ako mag-alpas ng pera, talaga pinagpe-pray ko, at bago po kami maghiwalay, alam ko pong nakakilala sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Yung pumbunso kong hipag, ako'y bless na bless nitong papas ko. Tagabantay niya ko, ate, bantayan mo nga yung magbubuko salad. Ay, yung babae may hila-hila. Sabi ko, bakit? Bibili ka? Bawal. Kasi malamig. Hindi, ate. Nag-share po siya. Kasi kami lagi nag-sharing. At ang itinuro ko po doon sa aking compound, wala akong maririnig na dumaraing patungkol sa pera. Ako po ay nasa Bukana kasi yung asawa ko, panganay na lalaki. Nasa sa likuran yung mga kapatid na bata ng asawa ko. Ayoko nung may maririnig sa umaga na dadaing. Pinababalik ko sa loob ng kanyang bahay, diyan ka magdadaing. Kasi alam ko, pag ikaw ay nagsalita, mula din hanggang doon. No, hindi. Hanggang diyan ka lang. At mula po noon, pag ako'y lumabas ng pinto, walang ipon-ipon. Lahat narinig ko yung daing-daing. Kasi ayun po, ayaw ko pong nakakarinig ng dumaraing. Alam po yan ng mga anak ko, alam yan ng mga apo ko. Kasi kung ano yung sinasalita nga natin, siyang nangyayari sa atin. Amen? Purihin po ang Diyos at hindi na po ako magpapatotoo. Amen? Dahil ang Diyos po ay buhay. Ang Diyos po ay napakabuti sa atin lahat. 2021, baguhin po natin ang ating pananaw patungkol sa tithes and offering. Amen? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. O, purihin ka aking Diyos. Hallelujah. Oh, Abba Father, thank you so much. Ama, salamat po sa oras na ito, Panginoon. Itinataas po namin ang mga tithes namin at offering, Panginoon. Alam po namin na hindi mo kami hinahanapan, Panginoon, ng malaki o Diyos. Ang hinahanap mo sa amin, yung kagalakan ng aming puso, sa aming pagkakaloob at sa aming pagbabalik sa iyo ng ikasampung bahagi. Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga kapatid sa aming kalagitnaan, Panginoon, na sa oras na ito, O Diyos, ay mayroong pagnanasa na magkaloob. Ama, ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magkaloob ng pagkukunan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, marami pong salamat sa iyo po, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon.
hindi lang yung ating pagsamba. Alam nyo, pag tayo nagbibigay sa Panginoon, sumasamba ang ating finances. Kasama yan sa ating dinudulog at pinagpapasalamat, no, biblically. Kaya tayo sumasamba, yung ating mga kaloob, yan ay pagsamba rin na ginagawa natin sa Diyos. Amen? Kaya tayo nagpapasalamat. So ngayon ay may county meeting lang tayo after this sa lahat ng pastor at saka ministry head. No? Amen? So tayo po tumayo. Tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Maging lahat na nasa online, let us glorify the Lord and let us close us in prayer and benediction prayer. Tas po natin ating kamay. Ama namin banal, kami nagpapasalamat for the 2020. And Father God, we claim and we are declaring today, 2021 is greater than the former. And this year is greater, Lord God. Salamat for the victory and pray. Palalilim no ang bawat isa through prayer. And madala po namin at may share ang mabuting balita sa aming mga tahanan. Ang bawat bahay ay magiging sambahan. Salamat Panginoon. Sumami ng pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak, at ang pakipisan ng Santong Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. So lahat ng pastor, please.